Biruin mo, isang senador ng bayan, no, ng Pilipinas, napakatagal ng senador, anak pa ng dating Pangulo, pagkatapos parang ibinaba lang niya yung level niya sa isang mayor, tapos eto siya, nagpakababa. Samantalang nakita niyo naman, no, pagdating kay Speaker Martin Romualdez, napakabilis namang sabi na, ang kapal ng mukha mo. Pero pagdating naman dito sa mga Duterte, grabe, parang binababa niya ang sarili niya, parang gusto na niyang lumuhod. Dapat sana, no, madalas ko nga sinasabi sa vlog ko, nakalimutan muna niya na si PBBM ay kapatid niya. Ang tingin niya kay PBBM, ay nakababatang kapatid, ay ako yung firstborn, anak ako ni Ferdinand Marcos Sr., ako yung unang pinanganak. Parang alam niyo yung ego ng yung ego ng Dapat sa kanya gagalang, dapat siya yung magdesisyon kay Siya BBM. yung tama. Yes. Parang Parang na-feel din namin. siguro sinasabi rin niya na, ay nako, inalagaan ko nga dati yan eh. Ako nga nagbibihis ng short. Yes. Kasi kung siya ang masigasig, hindi dapat siya yung tumakbo sa pagkapangulo. Sen. Amy ay iniindorso si Duterte. Doon lang namin siya nakilala. Yung kapatid ko pa nga, sino ba yung Duterte na yan? Nakakatanda kong kapatid yun ha. Sino yung Duterte na yan? Tapos kinilala namin. Nalaman namin, ay mayor pala ng Davao. So mga kaibigan, mali yung sinasabi nila dahil naka-establish na ang Marcos loyalists and supporters all over the world, hindi lang dito sa Pilipinas. No? Kaya maling-mali na sinasabi nila na hindi man nanalo si PBBM, wala o hindi nakapag-tandem kay Sara. That's a big lie! Ma'am. Ikaw ata nag-trending sa social media. Ikaw po ba si Admin Rich? Opo, ako nga po. Bakit Hala. po? Nandito ka pala sa Congress? Opo. Ayan North Wing tayo, House of Representatives. Hala ka. Pauwi na ako kasi ako eh. Maraming comment doon sa nag-trending na video nyo po. So, hinahanap ka nila. So, ngayon, magtatanong ulit kami kasi ang dami na pong issue ngayon. Kasi nakikita po nila na parang nakita nila ang kanilang sarili sa iyo. Yung mga hinaing nila, yung gusto nilang i-voice out sa social media, hindi nila ma-voice out kasi wala pa silang platform na para magsalita. So, parang ikaw po yung representante nila, ma'am. Baka pwede ka na rin maging House of Representatives niyan. Kasi nandito ka na, maging kongresista. Naku, hindi naman Atay mo palang madam, parang Oo, nakabarong ka na po. Oo. So, ma'am, may tanong po kami ulit. sige po. Sige. Ayan, so umpisahan natin. Ano po yung masasabi nyo ngayon sa mga issue regarding po kay Senator Amy Marcos na parang tripping lang daw sabi ni Mayor Baste doon sa message niya nakaraang araw lang. Oo. Sabi niya kasi tungkol sa message ni Senator Amy regarding doon sa sinabi ni Baste na mag-resign si Presidente Marcos. Nag-sorry daw. Nag-sorry Basta daw. ganun yun. Bali, Nag-trending din yun eh. Nag-tripping, nag-jamming na daw. Jamming na yun. Jamming. Jamming pala. So ano po masabi niya doon? Sa totoo lang, nagulat talaga ako. Kasi, unang-una sa lahat, di ba, sinabi ni Sen. Amy, nagpa-interview siya na kesyo si Nakakaloka Baste daw, nakakaloka. Tapos, si Baste naman daw ay nag-sorry, ganyan-ganyan. So, parang inaano niya, yung binibigyan niya ng reason, no? Yung mga sinabi ni Baste. Pero eto naman pala, no, nalaman natin na si Baste hindi naman pala talaga niya sinabi. So parang Naawa lang daw siya doon, no? Sa tingin ko, no, parang pinababa ni Sen. Ivy yung kanyang sarili, no. Biruin mo, isang senador ng bayan, no, ng Pilipinas, napakatagal ng senador, anak pa ng dating Pangulo, pagkatapos parang ibinaba lang niya yung level niya sa isang mayor. Hindi ko naman minamaliit yung mayor, pero kung titingnan natin, no, yung political career ni Sen. Amy, grabe, walang-wala yung political career ni Baste, no? Tapos eto siya, nagpakababa. Samantalang nakita niyo naman, no, pagdating kay Speaker Martin Romualdez, napakabilis namang sabi na, ang kapal ng mukha mo. Pero pagdating naman dito sa mga Duterte, grabe, parang binababa niya ang sarili niya, parang gusto na niyang lumuhod. Sabi ko, anong klase ito, no? Parang ang nangyayari tuloy nito, parang talagang hindi lang niya binibigyan ng kahihiyan yung Marcos family, kundi binibigyan pala ng kahihiyan yung mga Marcos supporters at mga Marcos loyalists.
Eh ako nga sabi ko sa inyo talagang nanggigil talaga ako dyan eh. Sabi ko, naku talaga pag nakita ko lang talaga yung si Sen Amy, talagang dediretsuhin ko siya. Sasabihin ko talaga ng Sen Amy, bakit ganito yung ginagawa mo sa kapatid mo? Hindi na tama ito. Kasi nakita nyo naman mga kaibigan, no, mga viewers, nakita nyo naman na talagang si PBBM ngayon ang presidente. Dapat sana, no, madalas ko nga sinasabi sa vlog ko, nakalimutan muna niya na si PBBM ay kapatid niya. At isipin niya na si PBBM ay Pangulo ng Pilipinas. Nang sa ganun mas mabilis siyang mag-submit. E kaso dito mga kaibigan, ang tingin niya kay PBBM, ay nakababatang kapatid, ay ako yung firstborn, anak ako ni Ferdinand Marcos Sr., ako yung unang pinanganak. Parang yung ego ng yung ego ng Dapat sa kanya gagalang, dapat siya yung magdesisyon kay Siya BBM. yung laging Oo. tama. Yes. Parang Parang na-feel din namin. Siguro sinasabi rin niya na, ay nako, inalagaan ko nga dati yan eh. Ako nga nagbibihis ng short niyan. O ba? Di ba? Parang gano'n yung pinaparamdam niya sa taong bayan na siya yung mas marunong kasi siya yung ate, siya yung firstborn, si PBBM dapat ganito lang, sumunod lang. Tapos talagang sabi ko hindi ko kinaya yung sinabi niya na parang hindi siya anak ng tatay ko. Sabi ko, ano yun? Bakit sasabihin niya parang hindi anak ng tatay niya? Eh alam naman natin na talagang anak talaga si PBBM ni Ferdinand Marcos Sr. At kung titingnan natin, sino ba ang talagang masigasig na ibangon ng kanilang pangalan? Walang iba kundi si PBBM. Yes. Kasi kung siya ang masigasig, hindi dapat siya yung tumakbo sa pagkapangulo. Eh bakit hindi, di ba? Exactly. Tapos si PBBM, lalaki. So si PBBM talaga ang nag-hold, nangangalaga ng legacy ni President Marcos Sr. So mali yung sinasabi ni Amy Duterte Manotok, no? Amy Duterte Marites Manotok. Mali yung sinasabi niya na si PBBM daw ay easygoing, tapos siya yung mangangalaga ng legacy ni President Marcos. Ay nako, hindi ako naniniwala doon. Dahil unang-una sa lahat, kahit bumalik tayo sa Biblia, ang nangangalaga sa legacy ng ama ng angkan ay walang iba kundi lalaki. At si Yes. PBBM yon, no? Nakita naman natin mga kaibigan, no, na mula nung namatay si President Marcos Sr., si PBBM na ang tumayo na parang ama, head of the family, no? Kung hindi nyo nakikita yan, ako talaga nakikita ako kasi sinubaybayan ko to mga kaibigan, eh. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung siya ay tumakbo, di ba? Tapos eto na, andito na ang Marcos, nakabalik na pagkatapos sariling kapatid sinisira yung Marcos family. Sabi ko, wow, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kapatid. Ay sa bagay, may kilala ako, si Kim Jong-un ng North Korea. Pinapatay niya yung kanyang half-brother, di ba? Pina-assassinate niya for power, di ba? So sabi ko, ay meron din pala. Meron talaga. So, sad to say, mga kaibigan, kasi talagang sinuportahan ko si Sen Amy, pero ngayon hindi ko na talaga magagawa. No to Senator Amy Marites Duterte Manotok. No! At ikakampanya ko sa page ko na talagang wag nang iboboto yan. Dahil kapag, lagi ko nga sinasabi, kapag nanalo yan, sino ang paproteksyonan niya? Walang iba kundi ang Duterte clan. Napakabilis niyang parang lumuluhod siya, nagmamakaawa na huwag kayong magalit, ay ganito lang yan. Pero kapag sa kanyang kapatid at kay Speaker Martin, yun, exactly, napakabilis Speaker. magsabi, ang kapal ng mukha mo. Diba? Di ba Yun sabi yun. yan, water dapat, Tama. di ba? Diba? Kaya nga talagang sabi ko, ano na nangyari kay Senator Amy? Tapos palagi ko siyang nakikita, naka-green. Oh. Ano yun? Bakit naka-green siya palagi? Di niyo po Oo. ba napapanood yung bagong video ni Senator Amy po? Yung